my beloved Boss Mike Cervera. Si ano naman, si Bato, takot na sa ICC. At para bang sinasabi niya, mga kababayan, napanood ko nung nakarang araw, parang iba daw yung sinasabi sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba sa inyong mga politiko ang hindi ganon? Di, di ba? Ipapangako ang lahat. Oo, makuha lang. Diyos ko, nabusog ako. Makuha lang yung gusto. Oh, tapos ngayon, eto na, mga kababayan, tila ba'y takot na siya. Mukhang nga mangyayari na nga, ang dapat mangyari. Kasi nung nakaraan, in-interview yan, nagagalit dahil nga daw, parang iba yung nangyayari sa ginagawa, sa parang iba yung nangyayari sa sinasabi ni si President Bongbong Marcos. Oh, ano ba talaga? Bakit hindi tayo magpakalalaki? Abay, bakit hindi nga ba kayo magpakalalaki? 'Di ba? Di harapin ninyo yung ICC kung wala talaga kayong sala. Kasi bago kayo magsalita na kayo magpakalalaki, dapat kayo muna, 'di ba? Bakit ninyo sasabihin yan kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi naman siya yung nakagawa ng kasalanan at hindi siya yung iniimbestigahan. Nawala na yung aking camera lintik na yan. Andali nga taayusin ko. Hindi ako sanay na hindi ko nakikita yung aking pagmumuka. Di ba mga kababayan? At eto na nga, sige na, wag na natin patagilin, ha? Wag na natin patagalin. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka, mabuti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lololess. So, kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Alam mo, sila, no, mga kababayan, marunong pala sila nung gano'n na paano na lang yung apo ko. Pero yung mga tao na naging biktima di umano ng EJK, extrajudicial killing nung panahon ni Lolo Diggs. Kayo ba'y naawa doon sa mga nawalan ng magulang na hindi na nila makikita yung kanilang magulang hanggang sa pagtanda nila? Ikaw ikukulong lang, pwede ka naman nilang pupuntahan doon. Kukuha lang ng visa, mamamasahe lang ng eroplano, naka-business class pa. Kung gusto mo, makikita ka nila at masusulyapan ka nila ron kung doon ka makukulong. Di ba? Kung dito naman sa Bilibid, o kaya sa Iwaig, o kaya sa City Jail, saglit na saglit lang, makikita ka nila. Pero yung mga taong di umano'y pinagpapapatay nung panahon ng EJK, na yun ngayon yung dahilan kung bakit kayo inuusig ng ICC, tila bang kayo tong palang natatakot. Natatakot sa sariling multo. Diba mga kababayan, pagkaisipin yung maigi, marunong palang matakot itong mga ito. At idadahilan napakababaw, no? Kung mga boss, hinayaan natin na magbago itong bakit ito na lang, wag na nating gawing komplikado. Bakit etong panahon ngayon ng bagong administrasyon, nagagampanan nila na sugpuin ang droga na hindi kailangan dumanak ang dugo? Bakit noon hindi nyo ginawa? Yun lang, ganun lang kasimple. 'Di ba? Kung ngayon na panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nagagawa pala at pwede palang gawin na hindi kailangan dumanak ng dugo, na hindi kailangan na may mamatay, na hindi kailangan may mawala ng magulang, mawala ng anak, mawala ng kapatid, mawala ng kaanak. Bakit hindi nyo ginawa? At ngayon, eto na ngayon ay nakakitaan nga ng pagmamalabis, pang-aabuso sa inyong kapangyarihan, sa inyong mga pinaggagawa sa pagsugpo ng tinatawag nyong droga na
EJK, ngayon para kayong mga ano diyan, paano na ang mga apo ko? Natatakot ako, 'di ba? Sa tingin ninyo matutuwa sa inyo sambayan ng Pilipino? No, 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 no. Oo. Kung noon, nung panahon ninyo, dahil may mga ganyan, maaari niyong gamitin sa lahat ng mga kritiko ninyo, sa lahat ng mga magpapahayag sa mga ginagawa niyong kabuktutan, baka naging persilapid na tayo. Pero ngayon, oo, wala na, iba na ang administrasyon, weather lang yan. O, di ba? Panahon naman namin ngayon para isiwalat at ipahayag, yung aming damdamin, opinyon sa mga nangyari nung panahon ng administrasyong Duterte. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka ba? Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lololess. So, kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Ayun, alam mo, no? Paano naman yung mga lolo na nawalan ng apo? Kayo mga kababayan, ano? Etong mga tao ba na ito, yung sarili lang nila yung mahal nila? Paano naman yung mga lolo na nawalan ng mga apo? Tulad ni Kian, di ba? Tandaan nyo ba si Kian? Kian ba yon? Yung bata na wala namang kinalaman sa droga ay pinatay? Di ba? Tawa ka ng tawa, hindi. Di ba? Si Kian yun. Sinakyan nga rin ng mga dilawan yun eh. Di ba? Dahil maraming mga nagalit nun. Paano naman yun? Paano naman yung lolo niya na hindi niya na makikita yung kanyang apo? Paano naman yun? Hindi sila takot pumatay pero yung sa di makita apo niya, natakot siya. Oo nga. Di ba? Sana, ganyan sana ang ginawa nila noon sa mga namatay na wala namang kinalaman sa droga. Sana pinarehab nila kung talagang nakitaan ng drug. Oo nga. Diba? Agree, Mami Pierre. Masaya dito. Oo, dapat masaya lang. Ano naman kung pumasok ang ICC kung wala ka namang ginawa? Diba? Ganun lang naman yun eh. Ano ang katatakutan mo kung wala ka namang ginawa? Diba? Lolo Diggs, Bato, Sara, at iba pa. Iwas na iwas. Takot na takot. Diba? Bakit ba kayo natatakot? Bakit ba? Kasi pati na lang ang presidente isisisi ninyo sa kanya, 'di ba? Kung pumasok ang ICC, kung ano magagawa ni presidente? Sabi nga ni dating presidente Duterte, walang magagawa diyan si Bongbong Marcos sa ICC. Kahit na magdadakdak si Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niyang papasukin yan, wala ngang magagawa. 'Di ba? Walang magagawa. Wag niyo sisihin si Pangulong Bongbong Marcos diyan. 'Di ba no? Feeling kasi ninyo hindi na matatapos yung ninyo panahon ninyo 'Di ba? Panahon 'yan. Darating yung panahon mawawala ang boss nyo. Darating yung panahon iba na naman ang administrasyon at yung inyong mga nagawa masisilip, makikita na kailangan yung panagutan. Paano 'yon? 'Di ba? Nakakalungkot lang kasi maraming mga Pilipino na akala para sa bayan sila, para sa ganito, para sa ganyan, pero sa likod niyan ay Diyos ko, kaya never ako naging talagang fan netong mga ito. Promise. Anyway, mga kababayan, paki-comment na lang dyan ang inyong masasabi, opinion, kuro-kuro, pananaw. Muli! Ano pa nga ba? Magkita-kita tayong muli sa susunod na araw. Mike Cervera po! Our beloved Boss Mike Cervera!